Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Kimboy's Backyard. So, itong video na to, meron tayong part 2 na ginagawa, no? Sa ngayon, okay? So, ano ba yung part 2 na gagawin natin? Yung patungkol, no, sa pangalawang video natin na in-upload, yung patungkol sa tama at mali, no? Sa pag-hatch ng itlog. Lalagay ko lang yan sa ibabaw guys, para makita nyo yung video. Okay, so, I think sensitive siya, no, sa YouTube. Ayun ko. Basta, hindi ko na ipapakita yung dugo, but, ipapakita ko sa inyo actual, no, kung bakit hindi pwede nabuksan natin ang itlog kahit umabot pa ito ng 22 days. Tutulungan natin sila na buksan. So, guys, sinasabi ko sa inyo, hindi talaga pwede. Hindi talaga allowed yon. Kasi, yung mga ibang nagtuturo, no, natutulungan daw pagbukas para na sa ganon ay makalabas ang sisiw. Pero sa totoo lang guys, hindi talaga pwede yan. Bakit? Una sa lahat, ang sisiw kaya niyang magbukas ng itlog kahit matigas yung eggshell. Kasi ang sisiw talaga ay trabaho niya yon, no? Nabuksan niya yung itlog, no? Yung eggshell, buksan niya yung sarili niyang itlog, okay? So, ganito po ang resulta, no, ng actual na pagbukas, no? So, pag magbukas ka ng itlog, no, bawal talaga yan. Okay? So, ganito ang mangyayari sa kanya. Ganito, guys. Ayan, oh. Yan. Undeveloped, guys. Yung itlog niya, yung bituka niya, no? Undeveloped siya. So, itong sisiw na to is possible na sakitin. Okay? Possible siya na sakitin and possible din na yung paa niya is ayan o, nakikita nyo yung result. Ganito pa lang, sisiw pa lang. Nagde-develop pa yan, no? O, yan o. Umiikot na yung paa. Dapat, ganun yung paa niya. Yan, ganun yan. Yan. Dapat ganyan yan. Pero ang nangyari, parang gumanon, no? Umikot. Tapos ito, kabila, normal naman. Ulo. So, as you can see, napapansin natin, no, na tabingi. Okay, sorry. Tabingi yung ulo niya. So, it means, hindi normal talaga. No? Hindi normal yung, niya. So, dapat ito, patayin na ito. Hindi na natin isuffer to. Pwede namang alagaan, ibigay ko sa mga buyers ng libre. Pero, ang kaibahan lang nito, ang kapangitan lang nito is, matakaw to sa pagkain. Pero, matakaw to sa pagkain guys, pero hindi basta-basta lalaki. Okay? So, nagsisi na ako na nag-alaga ako ng ganito, hindi talaga lumaki. Tapos, pag iniihaw pa nito, nakakadiri. So, yaks. Ayaw ko talaga. Natruma na ako sa pag-ihaw nito nung yung mga tabingi na paa. Mayroon kasi akong dalawang ganito, no? Pinatay ko na din yung isa para hindi na mag-suffer. So, meron ba akong isang ipapakita sa inyo guys na chap, may kagulat nyo. Okay? Tika muna. Ayan. So, ito na yung itlog ko. Okay? Kukunin natin tong isa. Ito ba? Ito normal to. Kakapisa lang. Ito pala. Wait lang. So, ayan guys. Ito, tinulungan ko din buksan. Ayan. So, overall, pwede naman siya, no? Pero, talagang hindi talaga pwede to, sa totoo lang. Okay, so, napansin nyo, kung kayo talagang magbukas ng itlog, na aabot siya sa 21 days, ang mangyayari, ganito yung ulo niya, no? Yan, no? Kung mapapansin nyo, tabingi siya. Ayan, no? Tabingi. Unlike sa normal na sisiyo, pantayan yung ulo niya. Tapos, napapansin ko, yung isang mata niya is malaki. Parang lumaki yung isang mata niya, you know? Hindi normal guys. Yan. No. Bakulaw yung mata. Yan. So ito, nakakaawa. Pero tingnan natin yung paa kung magsusurvive. But overall, no, kung meat type lang naman, papatay na lang natin to. Kasi matakaw sa pagkain to guys. Nakakaawa guys, but that is the reality talaga. Nakakaawa talaga sila. And kailangan silang patayin kasi once na, buhayin mo to, no, pwera kung mamahaling manok. Kasi pwede pa itong ma-recover.
pwede pang mabreed. Pero sa mga ganitong sisiw, hindi na dapat buhayin. Nakakaawa man, nakakaawa mong isipin, pero kailangan talaga. Kasi sa totoo lang, it's sobrang mahihirapan sila pag lumaki na, no? Pag lalaki na yung mga ganitong manok, mahirapan silang lumaki and also mahirapan din silang maglakad. So ito, pagdating ng 1 week, no, iikot yung paa nito. So delikado. Yan. So delikado yan. Ito, delikado din ito. Delikado din ito. Silang dalawa. So papatayin natin tong dalawa na to, no? Kakatayin na natin to, itapon natin. So yan. Kaawa, but that is the reality, good guys. At saka, hindi natin pwede itong ibenta sa mga buyers kasi negosyo natin yan, okay? Kumikita tayo ng pera, dapat maayos din yung transaction ng ating mga buyers, no? As sellers, dapat hindi tayo basta-basta nagbebenta ng kahit anong, like ganito, no? May diferensya, dapat hindi natin ibibigay natin sa mga buyers na ganito kasi sa totoo lang, no, nakakaawa yung mga buyers na ganito, no? Hindi nila alam kung anong proseso nitong mga sisiw na to. So sa totoo lang, no, ang mga sisiw na to kasi matagal lumaki. Pag ganito ang develop, no? May mga diferensya, ito paa at saka butsi. Ito din, no? May diferensya din 'yan, no? You know. Yan, may diferensya 'yan, no? Okay? So, ayan guys, no? Kaya, yan ang rason kung bakit ayaw na ayaw ko talaga na magbukas ng itlog. Kasi pag aabot ng 21 days or 22 days, hindi pa rin nagbukas, kahit i-check mo yung eggshell, no? Yung eggshell na malambot ba o matigas. Kung malambot yan guys, tapos nahihirapan siyang magbukas, itapon mo na yung itlog. Huwag mo na pahirapan yung sisiw. Patayan mo na yan. Parang sa ganon, hindi na sila mabuhay pa. Okay? Nakakawa man, but that is the reality. No, nagbi-business ako, nagninegosyo ako, and wala akong magawa, no? Kasi kung buhayin ko tong mga ganitong manok, mahirap din palakihin, no? Mahirap din silang i-develop. You know, nakaikot yung paa, yan, no? Hindi yan normal ng isang sisiw. Ganito, lalakad-lakad na, tatadyak-tadyak na. So, isang paa niya is normal, no? Yan, no? Normal. Itong isa parang hindi, no? Yan, no? Yan. Okay? Sana naintindihan nyo yung video ko. Hanggang sa muli. Chicken feed out. Peace. Thank you guys for watching. God bless to these 2 chicks. No? Papatayin ko na sila. And God bless sa inyo lahat.